of Mystics this morning. Kasama natin ngayon si Tito Tony Sue Vega. Topic for today is all about the Flores de Mayo and the Cinco de Mayo. Bakit ba natin ito sineselebrate at saka para saan ba siya? Okay? Ayun Tito, kayo po ba? Have you experienced joining yung mga Flores de Mayo? Naging ano ko dun Constantino. Ooh. Basta may panahon ko rin pumarada ako. Pero usually, Tito, ano bang ginagawa doon sa Flores at saka sa Cinco de Mayo? Kasi yun yung panahon na reenactment ng paghahanap ni Santa Elena na nanay ni Constantino. O hinanap nila yung krus, hinanap nila yung sa nakalibing yung mga pako, ganun. At yan yung istorya. Kaya lang, ang nangyayari sa Santa Cruzan o Flores de Mayo, pagandahan. Nawala na yung esensya ng relihiyon na kaya nagpuprosesyon ay para alalahanin yung naganap nung panahon na yun na paghahanap nila ng Santa Cruz. Kaya nga Santa Cruz nga Kaya Holy tinawag na Cross. Santa Cruzan. Oo. Pero dapat nga dito, no, i-reenact nila yung paghahanap. Oo. Hindi na nila nire-reenact. Wala na reenact May hawak na lang ngayon ng krus yung si sino ba yun? Elena, Si Rina tapos Elena. si Constantino. Yung iba pang mga personalidad doon, actually, meron libro yun. Sino yung susundin, sino yung gano'n, nawala na yun. Oo, naging fashion Siyempre, na lang. yung mga matatanda, nangamatay na rin. Hindi na ipasa. Kung hindi man, ang talagang mga nakakaalam niyan, yung mga kuturir. Kasi sila ang gumagawa ng damit para dun sa mga sasali sa Santa Cruzan. Alam nila yung sunod-sunod. Ito yung tawag doon, yung reyna ganon. May mga reyna Ayan. Okay. So, kung may mga katanungan kayo tungkol dun sa topic, please feel free to comment down below. So, Tito, about dun naman po sa mga sa Cinco de Mayo. Hindi ako masyadong pamilyar doon sa Cinco de Mayo. Hindi ako masyadong pamilyar. Ang alam ko lang, yung parang yung isang event yan na naganap ng panahon na yun. Ayun, pero usually yan yung sineselebrate nila sa Mexico. Oo. Hindi Mexico, Pampanga ha. Mexico. Oo. Mexico City, kung saan puro mga bulaklak naman yata. Oo. Parade of Flowers. Actually doon. Parang panagbenga ng Baguio. Ganun yan. Pero Tito, kailan yung kino-commemorate yung pagiging Rosa Mystica ni Mama Mary? Actually, hindi pa rin nila na-prove yun Hindi rin nila prove. At saka, yung Rosa Mystica na sinasabi ay ang tinutukoy nga ay ang mahal na Birhen Maria. Bakit sinabing Rosa Mystica? Hindi nila naikukwento o hindi nila nasasabi. Tapos yung personification ng Rosa Mystica, ano yun? Oo. Di ba naka-gown? Naka-gown siya. Dapat hindi. Dapat may puro bulaklak. Hindi. Yung Rosa Mystica, ganito yan. Meron talagang bato o kahoy na ang tawag ay Rosa Mystica. Kasang bulaklak talaga. Yun. Sagrado yun. Hindi yun hindi yun na biniblesan na. Isa yun sa nilalagay nila doon sa 10 elements Yung Rosa Mystica na yun Ang Rosa Mystica, nung panahon na itong si San Joaquin ay nagahardin siya. Habang nagahardin siya, mabango. Ang ginawa niya, hinanap niya yung naamoy niya, yung bulaklak nakita niya. Sa atin, yun ang rosal. Yun ang rosal. Ngayon, nung nakita niya, iniligay niya sa baol. Pinreserve niya yung bulaklak. Pagkatapos, mga ilang buwan nang lumipas, may umiiyak na bata o nasanggol. Habang lumalayo siya sa bahay nila, lumalayo rin yung iyak. Pero nung bumalik siya sa bahay nila, lumapit yung iyak at ang nakita niya nga,
ang batang sanggol na babae ay nasa baol. Doon niya nilagay yung bulaklak eh. Doon niya nilagay. Tapos, nung panahon na nabubuhay pa yung mentor ko, si Johnson Go, yun ang unang-una niyang tinesting sa akin. Meron siyang binigay na retrato. Tapos, sabi niya, ano nakikita mo? Sabi niya. Sabi ko, may bulaklak gumagalaw. Sabi niya, ilan? Sabi ko, isa lang. 5 yung kalulot. Tapos umiikot. Naging 3. Naging 3 yun. Tapos umikot uli. Naging 7. Hanggang sa dumami na. Tapos binigyan niya ako ng mahaba kasi yun eh. Siguro yan, sabihin na lang natin 10 bahagi. Yung unang bahagi, ibinigay niya ng 1990. Yan ha. Noong 1991, ibinigay ang ikalawang bahagi. Installment. 1992, binigay niya nga uli yung 3. Saka pala, Tony, meron palang ganito yan. Hindi ko rin alam kung nakamatayan na ni Johnson Go na yun na ba ang pinale o yun na ba yung end point nung orasyon. Hindi orasyon eh. Tawag namin, may tawag kami doon eh. Taladro. Yung taladro ng mahal na birin. Yung iba sinasabi talandro. Yung iba naman taladro. Yan, dino-drawing nila. Nilalagay yan sa malaking handkerchief. Oo. Tapos, yun na nga, nung testingin niya akong ganun, nakita ko talaga bulaklak. Sabi ko, merong bulaklak, merong ganito, gumagalaw. Tapos, may kwento ang nasabing bulaklak. Isang panahon, namatay na si San Jose doon eh. Si Santo Niño na malimos. Kasi iniisip niya, wala silang makain, wala silang kabuhayan, ganun. Nakita siya ni Magdalena. Si Magdalena, napagtanungan ng mahal na birin, tinuro ni Magdalena na nando sa palengke si Niño na mamalimos, sabi niya. So, to cut the story short, sabi ni Mama Mary sa kanya, kay Niño, anak, hindi mo kailangang mamalimos. Meron tayong sekreto, sabi. So, pinakita ng mahal na birin na nag-aalaga siya ng rose na puti, dinidiligan niya yon at nagdadasal siya nung lumarat. Lumarat manaot, lumarat lumarat laot, lumarat abdakam. First part pa lang yun. Mahaba. Nabibigay ni Johnson. Ano ba yung... alam ko yung middle name niya, nalimutan ko eh. Kasi waray itong nanay ni Johnson ko eh, waray. Sila naman, yung tatay niya, purong incheck. Pero sila Johnson ko, yan yung mga walang tingkitwadi. Parang kami, wala kaming tingki. Yung tingki, ano yun eh. Proof mo na galing ka ng Fujian, galing ka ng mainland China, gano'n. Ngayon, sabi ng mahal na birin, ito anak, habang dinidiligan to, masdan mo, sabi niya. Naging ginto. Naging ginto yan. At sangayon kay Johnson Go, pag daw nagdebusyon ka dun sa bulaklak na yon, makakapulot ka ng ginto. Yun ang sabi niya. Siya kasi nangyari sa kanya, sa akin hindi eh. Nakapulot talaga siya ng ginto. Oo. Ako wala. Sana. Wala ako napulot na ginto. Pero naging ano ko yun eh, yung devotion ko, yung pagdadasal noon. At hindi kami nagutom eh. Hindi kami nagutom. Magmula nung binigay ni Johnson ko yun, hindi mabilis yung hiwaga. Pero pag binaybay mo yung naganap sa buhay mo, malalaman mo may hiwaga. Unang hiwaga. Wala na akong trabaho noong year 2000. Wala akong trabaho. Ngayon, meron akong apat na anak na pinag-aaral sa Chinese school. Sabi ng tatay ko, ihinto mo na yan. Wag mo nang i-public mo na sila. Kasi nahihirapan kang magbayad, sabi. Ako naman, sabi ko, maghahanap ako ng ibang paraan. Hanggang sa may dumating na mga tsansa. Unang tsansa, nagkaroon ako ng kaibigan kasi ang ginamit namin sa Chinese tan eh.
Lahat ng mga asosasyon ng TAN, sinasama ko ni Eloy sa TAN. Tapos, nabiyayaan kami ng mga asosasyon, ng mga incheck, lalo na yung Wile. Yung Wile kasi, tawag nila Gosing. Yan, 5 ang apelido. Kasama yung ano diyan, yung TAN. So, may mga kasama sa Gosing sa Wile. Nasaan yun? Nasa Masangkay. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Halos, ang ipinag-aral ko sa anak ko, kung hindi binigay ng Buddhist, binigay ng Taoist, binigay ng Boysen. Ang Boysen, malaki tinulong sa amin. At ano yan? Nakagraduate lahat yung 4 kong anak na yun. Nakagraduate. Yung pinakabunso kong lalaki, yun. Nakagraduate pero ayaw trabaho. May trabaho siya, kaya lang hindi siya masyadong Online. hindi siya masyadong focus sa trabaho. Ewan ko. Yun. So, yung hiwaga na sinasabi ng Mahal na Birin ay yung mismong Rosal, yun nagmimilagro. Nagmimilagro at yun yung ano natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Yung iba naman kasi OA, yung OA pupunta pa ng Fatima, pupunta pa ng Lourdes, pupunta pa ng saan pa. Kung saan-saan. Oo. Gusto nilang gumastos, ganun. Sa ano din, yung Kuan Yin, napupunta sa Taichung, napupunta sa... Teka muna. Diyos yan eh. Kahit nandoon, yung Diyos, pag pupuntahan ka. Oo. Ang Diyos walang encapsulation. Wala sa rebulto. Oo, wala nandun lang siya. Oo. Representation siya actually ng mga ano ng tao. Oo. Kaya yun, merong rebultong ginagawa to commemorate their Pero kasi ang rebulto, representation lang yan. Kaso, ang mga tao nagiging fanatiko, tawag. Yes, fanatiko. Fanatics. Masyadong fanatics kung saan lahat ng devotion nila nandun lang sa isang parish or diocese. Okay? Pagka ganyan, isa puso nyo muna din yung pinagdadasal. Kasi ibang taong simbahan, Diyos ko. Ako nagmumura. Tapos, alam mo ba? Mga chismis Ay, nandun ako sa loob ng ako sa simbahan. simbahan ng Katoliko, nandun ako sa unahan. Ayoko sa likod. Kasi maririnig mo lahat, mabubwisit ka. Kasi pagka nasa harap ka, ayun, very solemn pa. Hindi, sinasabi sa Biblia gusto mo magdasal. Doon ka sa harap. Isara mo yung bintana, isara mo yung pintuan, isara mo yung ganito, tapos magdasal ka sa ama mong lihim. Nakalihim yung Diyos Pero hindi lang ama, may ina. Yan lang naman ang mali sa relihiyon natin dahil hindi kinonsidera ang babae. Hindi. Okay. Merong babae. Bahagi siya Yung Elohim kasama yung Gumamela Celis So, hindi siya Elohim kung wala si Gumamela Celis. Exactly. Nag-usap-usap muna sila. Ang problema, ang dami kasing naganap Di ba? Merong infinito Deus, merong infinita Deus, na until today, nobody knows the name. Hindi yung sinasabi natin na Diyos po. Hindi yan yun. So, ang tanong ito, paano natin malalaman yung pangalan na tunay na, ano niya yun? Karapatan niya yun bilang Diyos. So, meron ng hierarchy. Kasi siyempre, sinasabi nila, ama namin. Sino ba tinutukoy mong ama namin? Sabi nila si Jesus. Ha? Ama mo si Jesus? Kailan pa nagkaroon ng anak yan? Binata yan. Sang-ayon naman sa ibang istorya, naging asawa si Magdalena. Sang-ayon sa kanila. According to their story. Pero kasi sa obra Sarata, nandun yung pangrarahuyo kay Magdalena. Bakit nirahuyo ni Jesus si Magdalena? Bakit? Secret. Yun intriga yun Di ba? Ako naman, ang sabi ko ganito, kung nangyari man yun, kasi si Magdalena, halos kasing edad ni Maria, ni Mama Mary. Pinakabunso nila si Lazaro. Pangalawa si Marta. Pero ang bumubuhay sa kanilang tatlo, si Magdalena. Kaya tinawag na Magdalena kasi
si Maria na taga Magdala. Isang lugar yun doon. Yun. So, yung nangyari na yon, ang iniisip ko ganito kasi nagtatanong din ako kung talagang magkaroon ng anak si Jesus kay Maria Magdalena. Ang una kong tanong ito, di ibig sabihin, ang layo ng edad nila Malayo ang edad nila. At saka, best friend ni Jesus, si Lazaro. Binubuli pa nga niya yan Yung mga bata pa sila. May laruan si Lazaro. Sisirain ni ninyo. Tapos magsusumbong si Lazaro kay Maria Mama Mary. Sasabihin naman ni Mama Mary, asa yung laruan? Eto po, binajig na ni ninyo. Buo na. Sabi mo, sira. Hinayos na ni ninyo. Ano si ninyo harot. Makulit. Nung bata pa, harot. Hindi yan, yung typical na pinapaliwanag ng mga Katolik, yung mahinhin, mabini. Hindi siya ganon. Hindi. Basahin niyo yung New Testament. Kung paano nakipag-deal dun sa babae na inaagasan. Hoy! Sabi niya, ba't mo ko hinahawakan dyan? Hinahawakan sa laylayan. Tapos, sabi nung inaagasan, kasi alam ko, pag nahawakan ko yung laylayan ng damit mo, gagaling ako ganun ba? Sige, hawakan mo na. Ganon. So, hindi mabini ang Panginoong Hesus. Si Panginoong Hesus ay brusko. Yung sinabi niya si Dimas na nakapako sila, sabi niya, hoy, ikaw, sasama ka sa akin, bakit sino ka ba? Nakialam yung Estas. Ayaw ni Jesus kay Estas. Sige na nga, sasama ka sa paraiso. Sige. Iyan mo yung sarili mo. Hindi, yung pinoportray na Jesus Christ ay hindi yun yung makataong Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ palabiro Palabiro, basahin niyo yung kabuuan ng New Testament at isa kumbaga gamitan mo ng cognizance kung ano yung damdamin niya doon na pinatawid niya si San Pedro. Pinatawid doon sa kasi di ba lumulutang siya sa tubig. Tapos nakita siya ni Pedro, gusto rin siyang gayahin, lumubog. Sabi ni Jesus, engot ka kasi Isipin mo, nandito ka na sa gitna, bigla ka nagduda. So malalaglag talaga siya. Hindi, si Judas. Si Judas Iscariote, sabi niya, ikaw naman, nandito ka na nga sa langit, nagrereklamo ka pa. Ganun ang Jesus. Hindi yan yung pinoportray sa, siyempre, banal, etc. Diyos. Hindi ganyan kumilos Nawala yung esensya ng pagkatao. Nawala. Which is yun dapat na meron din. Kasi hindi naman lahat banal. At saka hindi naman lahat, di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng banal? Ano ba yun? Ano ba yung banal? Linawin ninyo yan kasi masyadong malawak yan. Oo. Banal ka, nagsisimba ka araw-araw? Oh, no. Oh, no, Lord. Hindi ganon ang pagiging banal o ang pagiging sagrado. Binigay na ng Diyos binigay na ni Jesus Dalawa lang ang batas. Ang batas ng pag-ibig, mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, sa iyong puso, damdamin, espiritu. Siya una, yung Diyos. At mahalin mo yung kapwa-tao mo, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ganun lang ang batas sa sinabi. Na-expound lang yun nung binigay kay Moises yung 10 utos ng Diyos kasi makukulit ang mga tao Kamukha ngayon, uso ang yung pagbabago ng gender. Mutilation yan Exactly. Mutilation yan, that is against the thou shall not kill. Yan bahala kayo. Pero ako wala naman akong against sa mga nagse-sex change. Yes. Pero yan po ay mutilation. Yan ay isang uri ng pagpatay. Kasi you transform yourself into another person. So, yes, mutilation siya pwedeng maitawag. Wala na yung religious value Oo. nung bakit binigay yun doon.
Sabi ni Jesus ay di ba, sinabi ni Moises, ganito, yung tungkol sa divorce. Aba, sumagot ang Jesus. Sabi niya, ibinigay naman ni Moises yun dahil mapilit kayo pero hindi yan ang una, hindi yan ang totoo. Kasi ang usapan ganito, what God has put together, let no man put asunder. Hindi pwede ang divorce. Sinabi niya na yan sa Old and New Testament. Kaso, gusto ng taong bayan ganito, bahala kayo. Pero, iba ang batas ng Diyos. Iba rin ang batas ng tao. Magkaiba yan. Magkaiba. Malalaman mo lang pag namatay ka na. Nandun nakalista sa list nila. Oo. Lahat. Okay. Ayan. So, kung hindi nyo pa na-encounter yung Crisol del Mundo na libro, Nako, yun. much better na basahin nyo rin kasi lahat ng mga information nandun. Okay, lahat din kung ano man yung pinapaliwanag namin sa meron inyo. yan si Victorino Marcelino, meron. Pero hindi ko naman nahawakan. Nakita ko lang na meron. Yung authentic na Crisol del Mundo Authentic. Usually, ano lang yon, yung mga nakikita ngayon sa internet, fragmented, or di kaya... Pinagati-hati. Oo. Kaya hindi ginagawa ng kaibigan mo. Sabihin ko pangalan. Hindi na ako na bumibili sa kanila. Namumumusta nga lagi. Oo. Ang bait naman yung professor na yun. Ayan. So, ano pa mga katanungan niyo, guys? So, Tito, may nagtanong dito sa TikTok, ano raw po yung devotion? Yung devotion, halimbawa, nagdadasal ka, not necessarily Catholic, kasi may mga kilala akong mga protestante, may mga dasal sila na ito yung dasal nila. Dinadasal nila yon araw-araw. Kasi maraming ng protestante. May Baptist, may yung United Methodist, yung Church on the Rocks, yung Born Again, yung Jesus is Lord. Marami yan Pero, kung pupunahin natin, lalo na yung Lutheran Church, talagang they go back to the Old Testament. Hindi sila lumalagpas doon. Yung United Methodist, nagsusuburi ng ostya. Protestante yun. Okay. At saka ang devotion mismo, kung ano yung passion mo, at saka yung tinatawag na prayers actually. Doon ka lang nagpa-pray doon sa kanya. Kaya you give time for him or her kung sino man yung sinasamba nyo. Hindi, diba? Iba yung adoration. Iba pa yun. Oo. Iba rin yung devotion. Yung devotion kasi, wholeheartedly, halimbawa, every day or 3 times a day, dinadasalan mo yung ano na yun, kung may imahin ka ba. Oo. Tsaka doon ka parating humingi ng tulong. Oo, yun. Ang adoration more on the praising ko, no? Okay. Ayan. Tsaka giving thanks. Ha? Giving thanks. Yun. Yan. Okay. Guys, secret teachings. Rosicrucian. Hey, Rosicrucian, ano rin yan? May tarot card dyan Rosicrucian. Ayan. So, marami kasing gumugulo ngayon sa mga tao with regards doon sa teachings all about tarot card. Kung ang tarot at saka yung panghuhula ba ay masama. Kasi according doon, mostly, na lumalabas ngayon dito sa internet na information, masama daw. Hindi sila naman sinabing masama. Ang sinabi, kasalanan. Oo, kasalanan. Sinasabi, teachings ng mga Kristiyano, kasama ng Katoliko, na ang pagbabasa o pag-aaral daw ng tarot ay kasalanan. I beg to disagree. Why? Kasi pagbalasa mo pa lang Angel Hero, hinatawag mo na yung anghel na ang pangalan ng anghel si Hero. Tapos Angel Hero, in honor of the ineffable name of God, Iyaw. Tinawag si Iyaw. O ni kayo nga, hindi ba kanyo kilala yung si Iyaw Ineffable name of God, Iyaw. Yan yung 3 persona ng Diyos na dinadasalan habang binabala sa ambaraha. Ngayon, kaya nagiging kasalanan yan kasi ano ka lang nag-iimbento ka lang Oo. Nag-iimbento ka, niligaw mo yung binabasahan mo. Na naligaw mo siya. O di kasalanan mo yun.
Stick to the truth. Stick to what is ang binibigay. Oo. So, yun. And talagang merong prayer before you do the tarot reading. Okay? Kung walang prayer yan, paano ka mag-guide ng tama? Oo, tsaka ako para sa akin, ang tarot card, a piece of deck of tarot card, depende kung anong klase. Pero ako kasi nakastig ako doon sa Egyptian yung kay Botticelli, na pine-personify yung ng Biblia doon pinapakita at yun kumbaga sa hinango sa istorya ng Biblia. Pag maintindihan mo, pag hindi. Kaso, siyempre, yan din ang ginagamit sa sakla. Oo. Yan din ang ginagamit sa sakla. So, si Ibig sabihin, nasa gitna ka ngayon ng good and evil. Good and evil yan kasi bakit ka nagsasakla at ginamit mo yan? Oo. Parang yung Biblia. Alam niyo ba yung Biblia nagagamit na pangungula? Yung Biblia mismo. Magdadasal ka ng I believe, our Father, o glory be. Gaganunin mo yung Biblia. Gaganon mo siya, iscan mo siya. Tapos kung saan nag-stop, yun ang sagot sa tanong mo. May tinanong ka. Kasi noon, ginagamit ko yan mabibenta ba yung bahay at lupa ni Kulafu? Pag ganun niya, sabi doon sa proverb, naglalakad ang tao ng dahan-dahan at dahil doon, nakarating siya sa kanyang paroroonan o dinabenta ang bahay at lupa. Diba? Oo, nagagamit namin panghuhula yung Biblia. Pero kasi, merong something like, bakit? Bakit mo pinanghula yung Biblia? Puminto na ako. Sacrilege. Oo, sacrilege yun. Okay, kasi mga Tinimbang ka, ngunit kulang. mga piece of wisdom. Kaya yung iba dito na kumuha din ng mga Bible verses diba? You should embody all those Bible verses na pinopost, no? Okay, wag lang yung ipopost just for the sake na meron kayong maipost. No. Isa puso, isa diwa, at saka isa gawa niya yan. Kasi yan yung teachings. Iboto si Gideon. Yan yung tamang teachings kasi. Tama naman. Diba? Hindi, ako sinita ko nung bispo ko Ang bispo ko si Vicente Atabiado, taga Sorsogon, si Vicente. Nung nag-aaral pa ako doon sa Maasin, binigyan ako ng lahat ng libro, Bisaya, Kapampangan, mga ganyan. So, nag-aaral ako. Tapos, nalaman niya na nag-aaral ako ng tarot via Rosicrucian. Sabi niya, pumunta ka nga rito sa palasyo. Hindi mo ba alam, kasalanan sa Diyos yan? Against first commandment yan. Sabi niya, love po, ikaw nga, nagmamagic ko nagmamagic yung obispo, nagmamagic. Pero mabait si Bishop. Hindi naman niya ako kinundi na Basta, stop it! Ganon. Ayan. So, hindi niya alam, sa gabi nagtatago kami. Tapos, naguhulaan kayo. Hindi hulaan. Yung yung ganon, yung Ouija board. Ano tawag doon? Ouija board? Oo, hindi. Sinong inuhulaan nun? Yung mga multo? Oo. Nagtatawag kayo ng multo. Ano tawag doon Anong tawag doon? Glass? Oo. Spirit of the glass. Ayun! Spirit of the glass. Ay, mga Bisaya, mahilig sa gano'n. Sige, tanongin natin. Nagulat sila kung may bilang may pumasok na sa bote. At saka, kasalanan din yun, Spirit of the glass, Kasi natutulog na yung mga kaluluwa, tatawagin mo pa. Maliban, nagpaalam ka. Oo. Nagpaalam ka. Kung walang permission yan, iba yung pumasok dyan. Lagot ka. Marami pa namang harot sa mundong ibabaw. Hindi, pag ang pumasok, yung brown. Oo. Yung tawag nila mga goblin or imp. Yun, yung imp. Oo. Tagal ko kasi hindi ginagamit yung mga salita na yan Ayan. So, sagutin natin dito yung mga tanong sa TikTok. Sige. Okay. So, guys, kung may mga katanungan kayo, please feel free to comment down below. Ayan. Ito pa may nagbigay ng Bible verse. Your body is the temple of the Holy Spirit, kaya alagaan dapat ang sarili. Correct. Tama yan. Yes, Christ's secret teachings actually yung
kailangan natin ngayong bigyan ng Kung nag-aral linaw. si Jesus Christ ng hieroglyphics, ha? Oo. Oo. Ng Egyptians din, Egyptian magic. Tapos nakita pa sila ni Horus. Mm-mm. Oh, tinanong niya si Horus. Sabi ni Horus, alam mo ba na ikaw ganito, ipapako ka sa krus, hoy. Sabi ni Horus. Hindi natin yung alam yung story na yun, pero merong libro na nagkukwento niyan. Oo. Ayan, hanapin natin yung libro. Meron tayong libro niyan. Pero pati ikaw, meron kang libro niyan. Ay, hindi mo lang binasa. Andun yata sa taas. Nako, ang libro ni JP Yap, dalawang aparador. Actually, tatlo na tito. Tatlong aparador. Baka naman puro aparador lang yun, ha? Ayun, nandun naman mga libro. Nakatago. Ayun, pero buhay yung mga libro, ha? Mm-mm. Buhay yan. Pag hindi mo ginagamit yan, lagot ka. Oo. Umultuhin ka yan. Kaya nga, kailangan nang i-open lahat sila. Ayan, ano raw pong totoong religion? Ang dami raw po kasing religion or group na sumusunod. Ang totoo niyan ganito. Ano ba yung ibinigay kay Apong Adan at Apong Eva nung panahon na sila ay ginawa? Ano ba sabi? Sabi ng Diyos sa kanya, ikaw lalaki, alagaan mo yung babae. Ikaw babae, alagaan mo itong lalaki. Ganun lang naman ang sinabi niya eh. Wala naman sinabi kung ano pang ek-ek na yan eh. Asan ang relihiyon doon? Yung relihiyon mo, pagsamba mo sa Diyos. Paano mo sinasamba, dinadakila, o ang tawag ay dinadasalan? Kasi, kaya nga sinawag na ama namin eh. Ang ano ko lang ito, dapat merong mga writers, they go back in time. Bakit pinangalanan na Our Father? Bakit hindi Our Father na ama natin? Our Father, ama namin. Hindi ka kasali doon. Yung pagta-translate. Tapos, Baka iba religion na nag-translate. Kaya nga, si Mama Mary naging aba Ginoong Maria. Bakit Ginoo ginang yan? Pero ang Ginoo kasi dito sa Visayas, Diyos, di ba? Ginoo. Ang Ginoo, Diyos. Kaya Pero, siguro Ginoo, Diyos. Talaga naman Diyos si Mama Mary. Hindi lang isiniwalat. Parang Ava Diyos, Mary. Oo. Si Mama Mary kasama yan sa Diyos eh. Okay, which is hindi nila-recognize. Pero hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na si Hecate hindi Diyos. Oo. Hindi. Diyos Sorry. din siya. Yung magkakapatid na yan, si Hecate, si Sige, si Venus, at saka si Isis. 4 na magkakapatid na babae yan eh. Okay. Napunta lang yung iba't iba sa ibang pantheon to represent their power or to represent their responsibility. Correct. Okay, ayan. Bakit marami pong reyna ang Santa Cruzan? Ano po ba nire-represent nila? Reyna, potensyada, ganon. Oo. Reyna Justicia. Reyna naman. Dami naman talaga reyna, no? Parang Bakit justice. si Queen Elizabeth lang ba ang reyna? Hindi, no? Yung Isabel ng Espanya, reyna rin yun eh. Okay. It is the representation of usually ang Flores de Mayo. Representation niya ng mga female power. Female deity. Female deity. Okay. Female power, tama. Ayan. Kasi pati si Lady Maat nandun eh. Nandun din. Paano napunta si Lady Maat doon? Egyptian yan. Tapos pinapractice ng Katoliko. Oo, yung merong ganon. Oo. Nakatakot na ganon, yung hustisya. Si Maat yun eh. Ayan. Ano pong parokya po kayo? Parokya ni Tony. Ano? Ano raw pong parokya tayo? Parokya ni Tony. Hindi, kami sa Our Lady of Grace Parish Church na nasa East Grace Park, Caloocan City. Kami naman, nandito kami sa Holy Family parochial area. Kaya kami more of Our Lady of Grace kami. Ngayon, yung kabuuan ngayon, iba-iba na nga eh. Pati yung diocese, iba na, gano'n. Kaya hindi na rin natin maintindihan. Oo. Meron pa mga diocesan, iba pa yun. Tapos, yun din po, isa sa mga juiciest questions ngayong araw na to, Tito. Ano ba ang mangyayari sa natin? Di ba namatay na si Pope Francis? Mayroong papalit naman. Pinag-isipan nila si Tagle.
ang kinakatakot ng nakarami, kasi daw yung dun sa prophecy ni Pope Malachy before, Oo. na hanggang kay Pope Francis. Francis lang daw. Wow. Eh, di sabihin, wala nang papang susunod. Ngayon, nagbobotohan na nga sila, may conclave eh. Mm-hmm. Okay. Pero tito, sa tingin nyo, sino mananalo? Si Tagle. Ayan. Sana manalo si Tagle. Kasi, at least, makakatulong sa ating mga Pilipino na huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi marami na nawawala ng pag-asa eh. Mm-hmm. Ayan, end of the world daw. Sabi ko, 2012 pa yun Oo nga. That was 13 years ago. Yes. Diba? Oo. Tapos lahat, araw-araw may lindol, Mm-hmm. sumabog si ganito, sumabog si kanlaon, hintayin nyo sumabog yung amboklaw. At saka guys, wag yung gagawing sign na pagka sumabog yung vulkan, magdadala siya ng bad omen. Hindi yan lahat. Okay. Kasi may panahon talaga, sumabog naman talaga. Oo. At saka may panahon na kailangan din maghinga ni Mother Earth. Diba? Parang bukol yun o tigsa, kailangan bumutok. Oo, maibsan yung pressure, excess pressure dun sa loob ng katawan niya. Bahagi ng bahagi yun ng pagkamundo nung mundo eh. Oo. Kaya kailangan yun. Kaya huwag kayong matakot sa lindol, matumapa kayo. Pero hindi pa naman, di ba? Marami nagpa-prophesize na ang Marami big na one, daw mamaya, bukas. April 22. Ano nangyari nung April 22? Ako nga naghihintay eh! Hinihintay ko, wala naman eh. Hinihintay ko rin naman din yun dahil yung kapatid ko may sakit matagal na. Namatay nung 22. April 22 pa. Doon siya mismo namatay. Nung kinausap ko siya nung isang araw, ko, sino ba sumundo sa'yo? Sinabi niya isa. Ito, kinulam ka ba? Sabi niya, hindi. Anong problema natin ngayon? Wala na, nandito na ako eh. Ayan. Okay. Ayan, from TLY, totoo po bang si Cristo ang founder ng zodiac signs? No. Saan mong information niya nakuha? May nauna kay Jesus eh. Oo. Si Horus nauna kay Jesus Christ eh. Exactly. Pagbasa kayo ng oransya, nandun. Libre lang ang oransya. Nasa internet. May PDF ang oransya. Oo. If you can read around 3,000 Mga ano pa pages. yan, mga 12th, 13th century yan nagawa. At yung oransya, yung bayan mo, na dito kinaupuan natin. Ito yun. Di mo nga alam yung pala yung oransya eh. Kailangan alamin ninyo. Okay. Nagkaligaw-ligaw tayo, nagkaroon na ng collision, nagkaroon ng ganito. Nasa ka na ngayon? Nandito ako sa Earth. Sa Earth. Anong Earth eh? Ang daming Earth. Oo. Ayun po, ay nako, tinatakot lang po nila mga tao, lalo na yung mga time travelers daw. Sa panahon ngayon, uso na ang CGI effect. Okay. May AI eh. Oo, at saka yung AI na sasabi pwede ka mag-time travel. Ang tanong, asan yung proof? Diba? Dinodoktor din nila yung proof. Actually ako, I beg to disagree to use the word time travel. Kahit na yung astral projection. Kasi, uulit-ulitin ko ito, ang katawan natin na ito, meron dyan na 6 na nasa loob. Kasama yan yung isang bahagi ng katawan, tawag ay mental body or astral body na yan, pumupunta lang talaga yan doon at nalalaman niya ano ang nangyayari. Kaya hindi ko masabing projection eh. Kasi kung projection, lumabas siya, pinroject. Hindi, yun talaga, andun siya. And each body that we have is acting independently. So, yung mental body, nakarating ka doon, yung mental body mo yun. Marami pang dapat i-explore sa katawan natin, kagaya ng dugo. Yung dugo, iba rin ang subsistence niya, iba rin ang substance niya. Kasi, katawan din siya. Pag nagdadasal, nag-oorasyon, tinatawag yung Santong Kalagyo. Sino yun? Tinatawagan ko ang Santong Kalagyo ni J.D. Yap. Di ba? Sino yun? Ikaw din yun eh. Pero yung Santong Kalagyo na sinasabi, nasa loob ng physical body mo. At may kapangyarihan ang isang ritualist o magician na yun para papuntahin yung kalagyo. Pumunta ka rito, pakausapin kita.
Ganon ang ginawa ni Aryong sa akin. Natulog ako habang ginugupitan ako. Nagsasabi, ano yung kinukwento ko? Kasi gustong alamin ni Aryong anong pakay ko sa kanya. And usually, lahat yan, mga ganyan. Yung iba, unaware lang dun po sa nang gagawa nila na gano'n. Pero, ano ka aware ka nga eh. Yung tao po. Sige. Oo. Unaware yan sila. Kasi minsan po, di ba, bigla na lang nag-open sa yung mga tao, wala kang ginagawa. Yun yun. Tsaka yung tao na matagal mo nang hindi nakakausap, matagal mo nang hindi bigla na lang nakiano sa'yo. Oo, nakikipag-usap. Because, yung other bodies mo, yun na nakipag-usap sa kanila, hoy, hinahanap ka ni ano doon. Hindi ka nakapagkita doon eh. Yun. Okay. From TikTok. Ito kaya, pagtulog, saan nagpupunta yan? Nako, Lord, pwede ba? Wala, maraming kailangan ayusin. Ito na lang muna ako sa hurt mundo, Orancia. Di ba? Ayan. So, ano raw po ang Rosicrucian? Isang asosasyon yan, parang Brahma Kumaris, na they are into mysticism. Mm-hmm. Yung Rosicrucian na yan, ano rin yan parang, alam niyo yung Scottish Rite, nagdadasal din sila. Pati yung mga, yung tawag nila masonry, nagdadasal yung mga yan. Mm-hmm. Meron silang sariling formula. The same truth-telling, kung Wiccan ka ba o ano pang ginagawa mo, yan na yun. Yan na yun. At nagpapamiyembro sila sa Rosicrucian. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano yung pa-membership. Hindi ko lang alam. Ayan. Kasi si Delia Arceo na naging kaibigan natin na rin na matagal na panahon, Rosicrucian. Mm-hmm. Si Delia Arceo. Kaibigan namin yan. Ayan. Evil daw po ba ang mga kapre, duwende, at saka fallen angels? How will you tell na sila ay evil eh? Okay, ganito yung liwanagin natin ha. Hindi lahat ng itim ay maligno. At hindi lahat ng puti ay hindi maligno. Kasi sinasabi rin na matatanda, sinasabi ko sa inyo, ang mga anghel ay nagsasaan yung demonyo. Ang mga demonyo ay nagsasaan yung anghel. Ngayon, paano mong malalaman kung sino ang sino? Sinabi ko na yung gamit Ave Maria Purissima. Gamitin mo yan para masino mo siya kung siya nga ay anghel o demonyo. Kasi, pag nakita mo siyang ganyan at nagstay pa siya doon sa Ave Maria Purissima ganyan, ano yan? Totoo yan. Mm-hmm. Hindi yan peking anghel. Anghel talaga siya. Pero inuulit ko rin, ang mga pangalan ng anghel ay hindi Gabriel, Rafael, Miguel, hindi lang yan ang pangalan. Ang daming pangalan. Alam nyo ba minsan yung bayan, yung Ur, bayan ng sa Israel, isang pangalan ng anghel. Yung Ur na yan. May pangalan na hindi nyo sukat akalain na pangalan pa ng anghel. O kahapon, may nakita akong brand name Zik. Z-I-C. Oy, pangalan nyo yun, pangalan ng anghel. Maraming pangalan ng anghel na hindi natin alam na pangalan pala ng anghel. Tsaka na hindi na isulat. Yun. Kaya nga sabi nga nila, pag ito, kasama sa tetragrammaton, yan na yun ng mga may L. Mm-hmm. Yan na yun. Pero hindi lahat ng ang pangalan ng anghel ay ending in L. Hindi. I-E-L. Kamukha ni Sandalphon. N yun na. Mm-hmm. Si Metatron. And then, mga Seraphim. Oo. Ayan. Nabasa niyo na po ba ang Book of Enoch? Maganda. Yes, maganda yun. Si Enoch, sa evolusyon, si Enoch, siya si Elias. Mm-hmm. Si Elias, siya rin si San Juan Bautista. Siya rin si Metatron. Si Sandalphon naman, siya si Kumi, yung propeta ng mga Muslim. At later on, siya si Francisco de Assisi. At ngayon, siya na ngayon si Sandalphon. Meron silang sariling trabaho labas ng one of the seven heaven. Meron kasing 7 super universes of which yung Urantia ay bahagi nung Nebaton. Ang hirap i-pronounce Basta na sa YouTube channel ko yun. Yun. Sa bawat isang super universe, may 30 pang
super universe. Paano? Ako, ayoko dun eh. Pero sinabi sa akin, hindi. Guide spirit ka, tas doon ka. Masakit sa ulo actually, ang dami. Tapos ang bilis pa. Fast pace. Tsaka Oo. hindi yan light years hindi Mhm. Nakikita ng mata namin eh. Yes. Okay. And for my BM, that's why it's part of history. Magkakaiba ng translation. We just have to find the original Holy Tama. Scripture. Tama. Yes, kasi doon mo and each and every individual has their own opinion and own interpretation doon sa mga nababasa nila. Depending on their Nababasa level of nila. consciousness Hindi, nababasa nila, JB, pero merong mga kagaya natin. na nakakabasa pa. Ano ba? Merong mali eh. Oo. Nakita raw niya yung hell. Nandun daw si Mr. Mike. Ganito. Sabi ko, miles and miles away, ang layo mo dun sa hell, masusunog ka dun, matutupok ka. Huwag kayo mag-iimbento ng kwento. Yan. At Diyan saka, tayo magkakasala. iba ang underworld sa hell, ha? Oo, Magkaiba iba rin yun. yun. Magkaiba yun. Baka yun yung nakita nila, hindi talaga hell. Hindi, ang tanong, sige, nagdadasal kayo, di ba? Asan ang langit? Asan ang langit? Sige, hindi nyo masasagot yan. Maniwala kayo, hindi nyo masasagot yan. Nasaan ang langit? Ikaw, Jerry, masasagot mo ba? Nasa malayong lugar. Lugar? Lugar daw? Nasa malayong lupalop. Paano kontinente? Hindi, ang langit ay isang estado. Estado yan. State of being. Hindi naman talaga, shall we say, a specific place, yung heaven. Kasi merong heaven in reference to Buddhism. Merong heaven in reference to Taoism or other religions. Like yung isa pang religion ng Hindu na hindi Hindu. Meron silang sariling ganon. So ang tanong, meron bang conflict yon? Natural. Iba yung school of thought niya doon eh. Iba din dito. Magkakaroon din sila ng dito, sarili nilang heaven construct. Kaya nga eh. Ganon din ang hell. Marami ring types of hell. Diba? Tayo minsan, kung nag-create din tayo ng sarili nating hell, minsan itong representation State of ng being. mundo natin yung hell, di ba? Pero hindi. Okay? Kung bakit tayo nandito, to explore, at saka to study. To study. Oh. Yes. At saka to enjoy kung ano man yung binigay sa atin ni God, di ba? Kaya nga. Ayan yun. Parang yan, ikaw, ito ka. Anong gagawin mo nga sa mundong ito? Merong end time eh. Oo. Magwe-wear and tear yung physical body mo. Kasi isang araw may demensya ka na. Oo. We only have a carbon-based body kung saan para hindi natin ma-experience yung lalong kahirapan or suffering when time comes. Problema natin pagka immortal tayo, yung confusion of time. Diba? Yan yung masakit sa ulo. Kasi, ayun na nga, the past, the present, and the future happen simultaneously. Sa coincides. Okay? Pagka meron nangyari dyan sa past na nagbago, mababago ang present pati yung future kagad. Hindi ka pwede makialam. Immediately. Hindi ka pwede makialam. Ang unang makikialam sa'yo, yung gods and goddess of time. Yes. Sila makikialam sa'yo. Hoy, hindi para sa'yo yan. Gaganin Huwag mong galawin yan kasi may gagampanan yung item na yan. Tapos, ang ano lang natin, pag komplikado na sa isipan mo, sasabihin mo sa maligno. Oo. Hindi mo lang iintindihan eh. Especially pagka minsan nag-ayahuasca or nag-LSD at saka nagma-mushroom. Ay, layo mo na ako na dyan, please! Lalong yung pinapagulo yung isipan nyo. Why? You have Kasi, these gifts na eh. The problem is... Nadi-disrupt yung DNA. Oo. It can disrupt and destroy your DNA also. Okay? Paano ba tayo mag-regression? By the use of DNA. Paano tayo mag-akashic? By the use of DNA. Kung sira ang DNA mo, kailangan pa namin yan i-repair. And it will take time to repair your DNA. Mag-repair siya ng DNA. My God. Sige. I-repair mo na. Di ba dito, hanapin mo pa yung mga At bits saka and merong pieces. conglomeration. Ito para dito. Ito para dito. Hindi pinagalo-halo nila eh. Kaya nga. At saka tayo mismo, every person has... Naalala ko yung kaibigan ko si Noemi Wu eh. Sir, sige, hula mo. Di, hula na.
Eh siyempre, nakita ko, sinasabi ko sa kanya. Tapos sabi niya kay Shelly Nakagawa, si Sir Tony, hindi na marunong mangula. Ewan, sino ang tama? Yun na lang ang sasagutin ko. Kasi meron din tayong tree of life and tree of knowledge na nandito sa loob ng body natin. Nasa loob yan? For all you know. Okay? For They must everybody know. And you should know. Oo. Because we know. Hindi, nung sinabi ni Satanas sa akin ganito. Kasi, diba, papatulan ko na si Rudolf Steiner eh. Pero sabi ko lang, ayoko ho ng full possession. Gusto ko, half-half lang. Para malaman ko kung totoo ba itong dinadaanan ko. Sabi ni Lolo Satanas, oy, akala mo ganun lang kadali yan. Nakita mo nga yan si Rudolf Steiner nagpatiwakal. Kasi hindi niya alam alin ang totoo. Di ba mayroon pang isa si Alexis Crowley? O di ba nagpakamatay din? O baka ikaw ang susunod? Sabi naman niya, ayoko yan lolo. Natatakot na ako dyan. Kasi you can't unravel the mysteries of this world. Hindi Hindi talaga. pwede. Kaya nga, di ba, merong mystery. May Kaya nga mystery. tinawag na mystery. Hindi, ito talagang totoong nangyari ito. Isang Agustin, isang pare, isang theologo o theologian, isang doctor of theology si San Agustin. Naglalakad siya sa Dalampasigan. Paglalakad niya, nakita niya si Ninyo. Nagbutas ang Ninyo. Tapos mayroon siyang pansalok, tawag o pansalirok, tawag ng ibang Tagalog. Kinukuha niya yung tubig doon sa dagat, ilalagay niya doon sa butas, nung binutasan niya ang parang bulkan. So, pinagmamasan siya ngayon ni Agustin. Sabi ng Agustin, bata, hindi mo ba alam kanya na pag kinuha mo yung tubig sa dagat, nilagay mo sa butas na yan, babalik din yan sa dagat? Yun ang tanong ni Agustin. Tumayo ang Ninyo, sabi niya, di ba yan din ang gusto mong malaman? Sabi niya. Kaya nga tinawag na hiwaga eh. Sabi niya, yan yung hiwaga ng Santissima Trinidad. Hindi mo pwedeng sabihin na ito tatay, ito nanay, ito anak. Hindi pwede. Kasi magkakasama sila. They coexist with one another. Yes. And kailangan, yan kasi yung balance. Oo. Diba? And in numerology, you can compute everything if you know the secrets of the numbers. Kaso nga, sa 7 katawan ng tao, yung dugo pa nga lang, wala nang masabi. Yung, ay nanaginip ako ng ganon. Asa kaya napupunta itong mental body nitong tao ito pag natutulog? Oo. Ganon. Hindi pa rin niya maintindihan ng tao. Hindi Bakit pa po may talaga panaginip? maintindihan up until now. Bakit may pangarap? Bakit may ganito? Pag-aralan natin. Okay. Ayan. So, ano pa mga questions? Hello po, is it possible po na totoo yung sinasabi nilang may nag-aalaga sa'yo? Oo, totoo yun. Iba pa ang yung entity ha. Hindi lahat merong inadapt tayo ng mga entities at saka elemental. Hindi, pag gusto kanila, alagaan kanila. Oo. Pag gusto kanila. Saka di naman ako naniniwala yung tikbalang yayari yung tao. Nag-aalaga sila ng baby. Exactly. At saka, kasi ang most common misconception po ngayon dito sa TikTok world, ayan, mind you, Instagram, yung iba, ang akala po nila yung spirit guide is mga entities at saka elemental. Tao yun dati! Exactly. Yan, tao yun May sila dati. tawag niyo, spirit guide ba? Tawag niyo? Yung iba. Kasi kami tawag namin guide spirit. Tao yun. Hindi yan entity, hindi yan elemental, hindi yan inkantado. Ngayon, may mga inkantado na kinursunada ka, kinursunada ka eh. Di ba? Gusto kong alagaan, gusto kong turuan. Ayan, automatic yan. Wala sabihin yung personalidad kasi baka mabas tayo. Pero sinabi ko sa kanya, hindi kanya binobosohan. Sabi ko ganun. Yung na yan, binabantayan ka. Anak ang tawag pa nga sa'yo eh. Sabi ko ganun. Sino kaya yun? Mukhang kilala ni JV. Kilala ko. Quiet na lang ako. O baka mabas tayo. Magalit sa atin. From RS JN, lahat ng natural disasters lagi na lang ina-associate sa bad omen. No.
It's a process of life. Parang namatay yung tao. Namatay. Process of Oo. life. Yes. Lahat naman ng tao namamatay. Si Jesus Christ namatay. Si Mama Mary namatay. Ikaw pa, hindi. Ano ka? Ayan, ano raw po ang pangontra pagka na-love spell ang isang tao? Ay, madali lang. Pumunta ka sa dagat. Mhm. Paglublob ka sa dagat ng asin. Oo. Oh. Or di kaya tumawid ka ng Ang dagat. love spell. Tumawid ka ng dagat. Tawid dagat, Ayan. pwede. Ano po, kasama po ba yan sa multiverse na tinatawag? Oo. Mhm. Agree. Exogenesis and Genesis interpretation. Yes. Nagsasalita ka na ng ibang lingwahe, ha? Ito pa nandito eh. Binabasa ko lang. Sige. And it's the journey and our Journey nga, faith. journey. Yes. Journey, Jaihayyny. Journey. Hello Ella, good morning din. Kamusta? Ella Cruz. Sige. Ayan. Agang gising ah. Palengke time ba? Ayan. YBM, St. Augustine, patron ng search namin sa Baliwag, Bulacan. Oh, you're from Baliwag, Bulacan. Baka Baliwag, naman. Bulacan. Baka Malapit naman. lang Masarap si- ang chicharon dyan. Malapit lang niya si Josepina. Katindig. Oo. Ayan, from Brian Patenga, marunong daw po ba kayo mag-black magic? Hoy! Bakit ganon? Kaya nga eh. Hindi. Hindi tinatawag, kasi minsan yung mentalism, akala nila black magic. Hindi yan black magic. Mentalism yan eh. Iba pa yung With mentalism. psychism. Oo. Yung psychism, hindi naman black magic yan eh. Ang black magic, meron talagang formula. You know, may gagawin ka doon, merong process, blah, blah, blah. Black magic. Oh. Ang black magic pertaining to harm other people by means of physical and To supernatural. retort or distort the order of God. Yan ang Yes. black magic. Binaliktad niya. And hindi maganda yan. Gawain. Okay? CTY, sa mga antingero, halos maraming libro ang ng mga sikreto, kagaya niyang Crisol del Mundo. Mhm. Kasi kailangan nila rin yun. Tsaka meron din yan silang hawak ng mga libreto, ng mga maliliit na libro na kulay itim, kung saan nandun lahat ng mga Lalo orasyones na kung nila. PBMA ka, talagang meron ka libreto. Diyos ko, ang kakapal. Hindi pwede Tapos, wala ka na. ang liliit ng sulat, hindi mo na mabasa. Yan. At saka bawal din silang gumamit ng feed na ink. Kasi, at saka kumakalat na tinta. Hindi maganda yun dun sa mga orasyon na silang sinusulat. May buhay eh. And usually, nilalagay nila yun dun sa mga secret pocket ng mga pantalon or kung ano man na gamit nila. Baka meron ka. Wala. Ayan. Malaking book nandun. Ayan. Sir JV, anak kayo ng stand-up comedian. May anak kayo na parang I saw you. Wala, bakit? Tito Tony pala. Ano daw? Tito Tony, anak kayo ng stand-up comedian. Na? Sino? Hindi. Baka nakikita mo siya sa mga TV shows. Kasi meron talaga si Tito Tony mga TV shows din. Like for example, if nanonood kayo ng Rated K, ayan, nandun din si Tito Tony madalas. Okay. Hindi na nga tayo kinukuha eh. Oo Iba nga. na kasi yung team ng ano niya eh. Ayan. Tapos, saan pa ba yun? Sa, ang probinsyano po, di ba? Lumabas din po kayo. Ang laki ng kinita ko doon. Ayun. Kaya lang Batang Quiapo, hindi pa tayo pinapatawag. Tapos, saan pa po ba, Ayun, yung doon sa, nasa Netflix pa yata na movie, yung kay Mary Cherry Chua. Mary Cherry Chua. Naging principal doon si Tito Tony Zubega. Ang galing yung principal. Gagawin niya akong rapist, ayoko eh. Sabi ko, ubispo, tapos naging rapist. Ano ba? Oo. Nagpe-perform ka ba dito sa Classified? Classified? Hindi. Hindi. And also, kumakanta din si Tito Tony. Yan. Every Saturday. Anong oras dito? 5 to 7. Kundi man at iba pa. Sa RP3. RP3 alert.
Ayan, RP3 alert. So, listen to Tito Tony's songs. Ayan, dyan kayo mesmerize kasi alam pa nila yung mga Tagalog ng mga kanta na matagal nang yung unti-unting nawawala dito sa Nawala panahon na nga. ngayon. So, yung iba nawala na. Okay. Anong topic ng live? Tungkol sa Flores Rosa de Mystica. Rosa Mystica at saka sa mystical na mundo. Cinco de Mayo. Ayan. So, ano pa mga katanungan? Ayan, dito may tanong kanina. Anong tanong to? Parokya ni Lord Mediatrix. Okay. Ayan, from Actual Life. The rich elites control the people using religions. Totoo yun. Totoo. Pero they cannot control the one who's behind the religion itself. Diba? You cannot control the mind. Kasi merong mind. Oo. At hindi mo pwedeng pasinungalingin yung mind. Ayun, I have 99% my kids have it too. I'm a medium and can also talk to dead people. Ayun, from Aya. Okay. Ayan. So, ano pa mga question? But the church said I am an abomination. Ganon. Kasi meron psychic ability or psychism. So, in religion kasi, hindi na-misinterpret nila mismo yung mga scriptures or holy scriptures. Pero usually, sa Vatican, tinatago nila yung mga super psychics. Nakatago. Kasi ginagamit din nila, natutulungan din sila. Tinutulungan sila. Kasi paano mo ma-exorcise ang isang bagay kung hindi psychic ang mag-conduct ng exorcism? Diba? Aside dun sa mga napag-aralan niya in terms of psychology and the mind of a person, diba? Paano mo i-exorcise or papaalisin kung ano man yung entity or elemental na nandun sa tao? Tsaka impossible na paalisin. That is, ang inano lang tinitain. You do not paalis, palayas. No? Oo. That's not true. Usually Yung mga nakikipag-usap. naiiwan pa nga eh. Tapos minsan, akala kasi nila masama. Tapos bigla silang, kung ano-ano yung gagawin, magsisilab ng kung anong sage. O diba yung ano na, yung kay yung sa Las Piñas, Opo. pinagtatawanan nga ako dun eh. Sabi, ang OA naman nung paranormal. Ang OA ko raw. Diyos ko. Eh, hindi nila alam ganun din po kasi yung pagka inaanohan ka, nagsa-channel ka. Oo nga. Each and every individual has different ways to express their being a channel or a medium. Okay? Tsaka imposible yung ano ka, 100%, malinis ang puso mo. That's not true. Oo. Kasi nasa loob ng katawan mo. Bukod dun merong Satan plus, Satan minus. Ariman plus, Ariman minus. Tapos si Asura pa nasa baba. Sabi nga ni San Pedro, Lord, alam mo gusto ko magpabuti kaya lang nalilito ako sa buhay ko na to. Sabi ni Jesus, bakit? Eh kasi Lord, gusto mo ganito gagawin. Iba naman ang ginagawa ko. Bakit ganun? Sabi naman ng Jesus, hindi ko mapigilan eh. Pero si San Pedro, pag nagdasal yan, 24 oras. Pag lumabas na yan sa katedral, daraan yung mga may sakit. Lahat ng tamaan ng anino ni na San Pedro, gagaling. Talo ko siya. Hindi ko kailangan ng anino, walis. Pang bless. Ayun, maraming sikreto ang Vatican na hindi sinali sa Bible tulad ng Book of Enoch at iba pa. Hindi talaga. Tsaka maraming tawag ay apocryphal books, hindi lang yung Book of Enoch. Oo. Yung istorya ni Tobit, nasa apocryphal din yan. Yung istorya nung reynang si Esther. Nandun din siya. Okay. Ayun nga, lagi kong prayer na mawala tong abilities but nandito pa rin going strong. Ganun talaga. Hindi. You have to confide or contend or validate. Baka naman na-eng ka lang. Di ba? Nakakarinig daw siya ng ano sabi, ganito. Hindi ganyan na language nila. Pero there are certain instances kasi kung saan naghahalo ang psychism or yung psychological anomalies dun sa psychic abilities. Kaya nga tinawag na
is a thin fine line between Tama the yan. paranormal Oo. and the fantasy. There is a thin line. May Mm-mm. thin line. Hindi yan ganun agad, hindi. Oo. If I'm accurate. Ayan. Okay. So, yun. Kasi yung iba talaga, may mga psychic na nagkiklaim na psychic sila pero hindi naman pala psychic. Baka sidekick. Oo. Hindi, marami kasing klase ng sidekick. Mm-mm. Alin doon? Oo. Alin doon? Yun. Okay? And yes, sometimes ang isang psychic, kaya niya, meron siyang 5 of the clears. 5 out of 6 clears. Kasi ang haba nung psychic eh. Oo. Pati spelling eh. Yes. Part na rin yan. Actually, tito, di ba? Part na ng pinagsama-samang clears din yung pagiging medium. Kasi it will take toll doon sa Hindi energy ka basta reserve mo. magmi-medium kung hindi ka clear. Oo. At saka kung hindi mataas or nasa expert level ng isa mong clear kasi kailangan yun. Okay. Kapag pumunta po ba sa burol, ang sabi magpagpag bago umuwi para di sumunod ang Hindi, kaluluwa. kaya naman sinabi magpagpag para hindi ka samahan ng masamang elemento o negatibo. Oo. Kasi minsan Pero dun sa... alamin nyo kung sino yung pinupuntahan nyo. Alam mo, pinanganak siya ng Morning. Year of the Dragon. Tapos dog ka. Huwag ka nang pumunta Oo. doon. Pumunta ka man, malayo ka. Wag mo sumilip. Oo, huwag kang lumapit doon sa taon. Oo. So, Tatamaan ka ng negative. Kasi negative na yung patay eh. Oo. Kaya nga, patay na nga, di ba? Kaya lumalapit yung mga negative entities, elementals, dahil doon sila nag-feed off sa energy. Tapos na sabi yun. ng mga yan, the evil and the evil one, nambola ka na naman. Tapos na nakikipag-chismisan tungkol sa di Pero ba? gusto naman nga. Oo. Ayan. Bakit kaya sumusunod? Na-attract dun sa energy nyo. Oo. Kung negative rin yung nilalabas mong energy. Nakakilala ko na taga Laguna. May puyo sa likod dito, may puyo. Naku, lahat yata ng mga elemental sumasama. Natatakot tuloy yung mga magulang. Kaya hindi niya dapat katakutan. Kausapin niya. Sino ka? Oo. Sabi na si Bono, tinae pag yun. Tinae, bitu kayo na. Hindi yung hindi yung bastos. And credible po ba si Father Gabriel Amorth na exorcist sa Vatican Church na meron movie si Russell Crowe? Merong tawag ay for cinematic effect. Yes. Okay. Ayan. Okay. Is that Tony from Arigato? Yes, Tito Tony Suvega in the flesh. Sino siya? I'm not sure. Baka si, the Japanese one. Japanese na friend niyo po. Okay. Ayun. Paano niyo po malalaman po dito sa mga viewers may psychic ability sila? Malalaman namin dahil pareho kaming may cognizant. Yes. Someone who can talk to the dead. And not only the dead, actually, ang medium. Someone who can, be a border or be a bridge sa spiritual world. When you talk to the dead, necromancer ka. Pero when you do medium, hindi lang kaluluwa ng tao. Pati divine, pati celestials, yan pwede. Pati UFO. Pati UFO, pwedeng makausap. Pero yung iba dito, actually, ngayon dito sa TikTok, meron din ako nakikita ng mga yung mga nagla-light language. Ang problema kung legit or hindi. Yun. Kasi yung iba, tama yun. There are some certain frequencies na pwede silang gamitin to heal our DNA. Tama yun. Pero Or to destroy. Or to destroy. Pero, Pero ang ginagawa nila eh. Oo. Gumagawa sila ng some frequencies, yung pala, to destroy. Diba? Pero may iba din na, alam mo yun, Emma. Wala Maki-join lang actually. Wala lang. Yes. Okay. In the power of the name of the Lord Jesus Christ, I compel you. Okay. Oo. Nung araw nga, nakasutana pa si Johnny Midnight eh. Siya? Tony, oo, nakasutana. Ang abito ni Johnny Midnight.
Philippine flag. Oh, di ba? Oo. Pero bawal yun, di ba? Oo nga. Blasphemy. Pinatay nga siya. Pinatay na siya. At saka dito, meron kasing kwento rin yung ibang kwento tungkol kay Johnny Midnight na pagka dumating yung 12 midnight, di ba? Doon siya Tony. Ang problema yung iba, kung ano-ano yung mga nakikita. Like for Parang example... si Chito Akbang. Si Chito Akbang pinatay yun dahil sa treasure eh. Ay, yung uso dati, Yamashita Treasure dapat noong hindi 90s. kasi nagsalita si Chito Akbang eh. Bagay yung kapatid, nandyan pa rin, nasa Quiapo. Pag ano kayo. Oo. Ayan. So, ingat lang din. Kung may mahanap kayo na treasure, huwag kayong mag-igay kagad. Diba? Sayang hindi makukuha. hindi yun. Ibigay man sa kanila, may sumpa. Oo. Marunong kayo magtanggal ng sumpa. Hindi. Lang. Ayun. Pero very low-key kasi if nalaman na nag-consult sa akin, medyo nagiging... Yeah, medyo nga pagka ganun. Kaya low-key lang dapat. Ayan, na-channel mo din ba ang aura or frequency or vibration? Pagka ganyan, Claire, empath yung ginagamit na na psychic ability. So guys, kung wala nang katanungan, thank you and have a great weekend and morning sa lahat. Please do follow us sa The House of Mystics page and kay Tito Tony Suvega sa anong tawag dito? Sa Facebook and sa YouTube niya. Okay, that's Tony Suvega. Also sa Instagram page niya, T. Suvega. Okay? So, ayan. So, with that, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless. Have a great morning.